Kaya lang mga kababayan, ang gusto ng ating mga mamamayang Filipino, yung mga big fish, mga senador, tulad ni na Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva, ni Mark Villar. May mga pangalan pang iba, si Chis Escudero, si dating Senador Bong Revilla, tapos siyempre, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero sa kampo ng mga Duterte, ang gusto nilang makasuhan po yung ating Pangulo, pati si Amy Marcos. Ang gustong makasuhan si Martin Romualdez. Wala man pong ebidensya laban sa kanila. Gustong baliktaran. O di ba? Yun ang minimi na big fish ng kampo ng mga Duterte. Dating includes Amy Marcos na pinagkanulo na yung mismong kanyang kapatid. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Senator Amy Marcos nagpakalat po ng haka-haka at fake news. Ito yung pinakalat ni Amy Marcos kahapon. Nang sabi niya, si Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at ilang mga kongresista kakasuhan na daw sa January 15 in relation po dito sa flood control scandal. Ito yung sabi ni Amy Marcos. Yung sabi ni Amy Marcos, other than yung mga senador na binanggit niya, kasama daw sa mga makakasuhan yung mga congressman na sina CWS Party List Representative Edwin Garjula na frinis na yung mga assets ng AMLAC, Benguet Representative Eric Yap, at kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Sabi ni Amy, nabalitaan din daw niya na sa February 1, bubuwagin na daw kasi yung Independent Commission on Infrastructure or ICI na siyang nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Sabi ni Amy, wala na anyang ICI, kung sa bagay, nag-resign na ang lahat ng members. Pero wala pang maliwanag, lumagpas na ang due date, December 15. May matcha-charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year. And 3 Kings wala pa rin. Di ko alam kung saan ito patungo, sabi ni Amy Marcos. Ayon sa kanya, inihandaan niya ang mga kaso sa iba pang mga senador kahit na walang direktang ebidensya laban sa kanila. Hindi natin maintindihan ang sistema ngayon kasi bigla na lang, sinubpay na, biglang nauna ang warrant. Di ko alam, pero ang alam ko ay pinagmamalaki na kompleto na raw ang ebidensya at pwede nang i-file. Wala din anyang direktang ebidensya na mag-ugnay kina Senador Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe, at kay Senador Mark Villar. Pagtatanong ni Amy, bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso, Speaker's Office, sa small bycam. Bakit napunta sa Senado? Sobrang diversion na to. Ayon kay Amy Marcos, talagang tinutumbok niya si pinsan niya, si Martin Romualdez, sa pagpapakalat ni Amy Marcos ng mga haka-haka at fake news, mga kababayan. Sinupalpal ngayon po ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Talaga po ito mga kakampi ni Digong, ni Sara, mahilig magpakalat ng fake news. Sabi ni Boyeng, buti siya alam niya. Ako, di ko alam yun. Sabi ni Boyeng, buti pa niya alam ni Amy Marcos na sasampa na ng kaso yung mga senador at congressmen by January 15. Pero ako hindi ko alam. Niya Mr. Maravillas ang reading mo. Nag-aaka-aka lang siya. Intentionally, ginagawa niya yung pag-aaka-aka, yung panguhula. Nagbabakasakali na sa kanyang pag-haka-haka, pagpapakalat ng fake news, ng mga tsorya, ng mga panguhula, makaka-extract siya ng information mula sa gobyerno.
mula kay Boying Rimulya. Sinupalpal siya mga kababayan ni Boying. Buti pa niya, alam niya. Ako hindi ko alam yon. Sabi ni Boying, iwan ko lang kung saan nanggagaling yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. We are doing our work. The DOJ is doing its work. Sabi ni Boying, hindi niya ako magbibigay ng pizza sa pagpa-file ng kaso in relation dito sa sa flood control scandal. Sabi ni Boying Rimulya, we cannot give any dates or any commitments on anything about that. I do not want to mention any more names for now. All I can say is that things are moving smoothly. We are hiring people, anya. The work is continuing on a daily basis and we intend to keep it that way for the next seven years. We are doing our work. The DOJ is doing its work. Kaya sabi po ni Rimulya na mas makakabutian niya kung hindi tayo magme-mention ng mga dates. Ang aming commitment niya, makikita ninyo kami everyday working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Walang duda yon. We have to observe due process. The law mandates that you cannot step on the rights of the people. That's what under our constitution. The accused also have rights. Yan mga kababayan yung paglilinaw ni Rimulya. Kasi di ba, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi excited. Maintindihan naman natin kung bakit ganon yung ating Pangulo. Ang gusto niya kasi mabilis na mag-aksyon. So, he is imposing pressure sa mga agencies ng ating gobyerno tulad po ng Office of the Ombudsman, ng Department of Justice. So normal yun yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na i-pressure niya. Kasi di ba, pag hindi naman po nag-impose yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin, bakit niya ang tagal? Yan ang tao eh. Hindi makontento. Kahit sa totoo lang po, marami na yung nakasuhan. Yan ang sabi dito, so far the Ombudsman under Rimulya's tenure has filed 2 batches of flood control related cases. The malversation in graft charges filed against former Ako Bicol Party List Representative Saldico and 16 others with the Sandigan Bayan over the 289 million substandard road dike project in Oriental Mindoro and the malversation in graft charges filed against contractor Sara Diskaya, among others, with the Digos City, Davao del Sur Regional Trial Court over the 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. Kaya lang mga kababayan, ang gusto ng ating mga mamamayang Filipino, yung mga big fish, mga senador, tulad ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva, ni Mark Villar. May mga pangalan pang iba, si Chis Escudero, si dating Senador Bong Revilla, tapos siyempre, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero sa kampo ng mga Duterte, ang gusto nilang makasuhan po yung ating Pangulo, pati si Amy Marcos, ang gustong makasuhan si Martin Romualdez. Wala man pong ebidensya laban sa kanila. Gustong baliktaran. O diba? Yun ang minimi na big fish ng kampo ng mga Duterte. That includes Amy Marcos na pinagkanulo na yung mismong kanyang kapatid. Nasabi ng mga analyst tulad ni Attorney Jesus Falsis, nag-ambisyon na niya si Amy Marcos siguro na gawing vice presidente siya ni Sara Duterte, pero malaboan niya kasi siyempre niya mag-iingat din yung mga Duterte. At dapat niya talaga mag-ingat si Sara Duterte kay Amy Marcos kasi kung kaya niya niyang ipagkanulo yung kanyang kapatid, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ano't hindi niya kayang ipagkanulo yung kanyang kaibigan na si Sara Duterte? May punto. Di ba po? Tama si Atty. Jesus Falsis. Kaya nga ni Amy Marcos pagkanulo yung sariling kapatid, si Sara pa.
Dahil sa politika mga kababayan. O ito si Amy Marcos, in-interview ng ANC. Lalo pang in-intensify niya yung paninira sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Pakinggan ninyo. Ginagamit dito ng mga DDS influencers, propagandist, pati ni Malo Tikia. Ayan yung post ni Malo Tikia, listen to Manang. Ito. Pakinggan natin yung post ni Malo Tikia. Ito po. National security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. National security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Kung may kinalaman to sa 2028, alam naman ninyo ang kaalyado namin. No? Barkada ko naman talaga, kaibigan ko si VP Sara. Nag-aalinlangan yun na tumakbo. Nakikita naman natin, everyone's talking about her. Pinagkanulo niya sarili niyang kapatid. She's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague. So tama po si Atty. Falsis. Kung kaya ipagkanulo ni Amy Marcos si President Bongbong Marcos na kapatid niya, ano't hindi kaya ipagkanulo si Sara? Kaya malamang hindi man siya kunin ni Sara as Vice President. Ang tinutulak po na maging Vice Presidente in case na tumakbo si Sara Duterte at hindi ma-impeach si Rodante Marcoleta. Pag ganyan po ang mangyari, iyak ng todo nito si Amy Marcos. Ngayon, yung mga Marcos supporters po, ang itinutulak na maging Pangulo, ilaban kay Sara si Irene Marcos. So, imbes siya, wala man sanang hilig si Irene Marcos mga kababayan. Pero napakatalino ni Irene Marcos. At kamukha talaga ni Bongbong Marcos si Irene. Malayo si Amy. Kaya yung mga lumalabas na duda, malamang totoo. Anyway, dinisown na siya ng ating Pangulong Bongbong. That woman, Anya, you see on television is not my sister. O, diba, mga kababayan? Tingnan natin kung halimbawa makumbinsi si Irene Marcos, siyang lumaban sa pagka-presidente sa 2028. Sabi nga ni Atty. Bueno, isa ding vlogger mga kababayan. Si Amy Marcos daw, o si Irene Marcos daw, may unbeatable charisma, talinong FM, pusong PBBM. Ang talino niya, tulad ng talino ng kanyang tatay, pero ang kabaitan, kalintulad ng kabaitan ng ating Pangulong Bongbong at kamukhang kamukha pa oh. Diba? Irene Marcos, the sleeping giant. Ang tahimik na lakas sa likod ng bagong Pilipinas. Ano ba po? Baka sana makumbinsi. Kasi wala man pong hilig sa politika itong si Irene, pero napakatalino niya. Narinig na ninyo magsalita si Irene Marcos. Yan si Amy Marcos. Oh. And know about the necessity for growing our food. Dali lang po. I think if people know about this and know about the necessity for growing our food in a natural way instead of the chemicals that we tend to use. Ready ba? Mga kababayan? Not only add to biodiversity but also to the food supply in the future. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang i-greet siya ng happy birthday. Siya rin daw yung pinakang mabait, pinakang maganda. Yan o. Pinakapasensyosa, pinakamaaasahan pagka ikaw nagkangailangan ng tulong. At ang pinakamaganda, kaya pinabati ko ang aking kapatid na si Irene. Ulitin natin. Pinakamabait, pinakapasensyosa, pinakamaaasahan pagka ikaw nagkangailangan ng tulong. Diba? At ang pinakamaganda, Pinakamaganda. pinabati ko ang aking kapatid na si Irene. Yan man talagang totoo. Pinakang mabait, pinakang pasensyosa. Tapos napakatalino pa mga kababayan ni Irene Marcos. Malayong malayo si Amy Marcos, pati sa pag-ugali po. Yan o, sinupalpal pa ni Ping Lacson. Sabi rito, Lacson dismisses Amy Marcos claims of Senate selective
investigation. Unfair, untruthful anya, baseless. Pag sinabing untruthful, ang ibig sabihin, sinungaling si Amy. Ayun ang patulan po, pati ni Ping Lacson. Sabi dito sa report ng DCRH, Senate President pro tempore Ping Lacson has dismissed Senator Amy Marcos' accusations that the Senate Blue Ribbon Committee selectively investigates officials in relation to the issue of widespread corruption in the country, saying he will not dignify her claims with a response. Out of respect niya for all the senators of the 20th Congress and the hardworking staff of the Blue Ribbon Committee, I choose not to dignify Senator Marcos' unfair at untruthful and baseless accusation. Kahapon kasi mga kababayan, sabi ni Amy Marcos, inakusa niya yung Committee of Avoiding the Investigation of her cousin, former Speaker Martin Romualdez, and other Malacanang officials allegedly involved in the flood control scam, while also alleging pressuring senators so they could be the ones sued. Marcos also indicated that on January 15 anya, legal complaints would be filed against Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, former Senator Bunga Revilla Jr., Benguet Representative Eric Yap, and CWS Party List Representative Edwin Garjola. Meanwhile, sabi rito, Senate President Tito Sen firmly denied Marcos' allegations, stating that no senator is barred from asking questions anya during the Blue Ribbon hearings. He described the accusation as invented and impossible. Sinapalpal po ni Ping Lacson at saka ni Tito Sen. Pagkatapos, sabi ni Amy kahapon, unfair daw yung mga sinasabing dapat hindi na daw magsweldo si Bato de la Rosa kasi di ba hindi na nagpapakita sa Senado. Sabi ni Amy Marcos, unfair man na niya kung hindi magsweldo. Kasi daw si Bato de la Rosa, mga kababayan, yan ang sabi ni Amy, nagtatrabaho pa niya. De la Rosa is still working despite absence in Senate. Paano mo nasabi na nagtatrabaho pa si Bato de la Rosa kahit hindi na nagpapakita sa Senado? Na kayo mismo yung nagsabi na tinext ninyo si Bato de la Rosa pero hindi na sumasagot. Kasi baka daw matrace. Sabi ni Amy Marcos, kung may warrant of arrest niya kayong hawak, ilabas na ninyo kasi. Di ba po sinabi na ni DILG Secretary Jumbic Rimolya na wala pa man po yung nakita ni Boyeng Rimolya, digital copy. Ito kasi si Boyeng, sinabi pang nakita daw niya talaga, may digital copy. Ayan tuloy, hindi na nagpapakita. Kahit yung ICC nagsabi, wala pa man na niya. Hindi na nagpapakita si Bato de la Rosa. Ngayon, may pressure na po. Mula kay Senator Sherwin Gatchalian nagsalita kanina. Yan sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Mag-report ka na niya, magpakita ka na sa Senado para magtrabaho. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian kay Senator Bato de la Rosa na magpakita na sa Senado para gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang mambabatas. Sabi ni Sherwin Gatchalian, I tried to call him many times. Cannot be reached yung phone. Sabi ni Gatchalian, I would ask the staff. Meron kasi siyang chief of staff. And then, mag-smile lang yung chief of staff niya sa akin. His opinion matters to me. Hopefully, he will come to the Senate. Di ba, mga kababayan? Ngayon, nag-post si dating Senator Trillanes. Kasi sabi ni Trillanes, pag June niya hindi pa mag-report si Bato, magpa-file ako ng ethics complaint para matanggal siya sa Senado for dereliction of duty. Tapos kanina nag-post po si Trillanes ng isang interview kay Bato de la Rosa. Tinatanong ng isang reporter si Bato de la Rosa kung ano ang masasabi niya doon sa mga tumatakas. Ano ba niya ang ibig sabihin pag tumakas, guilty? Sabi ni Bato de la Rosa,
O anya, guilty. Flight means guilt. Ito, pinost ni Trillanes. Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo ba, sir? Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Eh, harapin mo. Di mo maiwasan mag-issue ng tao na bakit ka umalis, bakit ka lumayas, may kasalanan ka ba? Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo ba, sir? Oo, kasi I think yung kay Saldi ko to, you have to yung fight issue for rito. your innocence before anybody, any particular investigating agency. Eh, Adi, di mo maiwasan inamin mag-issue ng niya tao na pag bakit ka nagtago, umalis, tumakas, bakit ka lumayas, guilty. may kasalanan ka ba? Ah. Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo ba, sir? Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Eh, harapin mo. Di mo maiwasan mag-issue ng tao na bakit ka umalis, bakit ka lumayas, may kasalanan ka ba? Nilaglag ni Bato yung sarili niya. Idiniin niya, mga kababayan, yung sarili niya. Flight means guilt niya. O niya. Kasi, pag wala kang kasalanan, dapat i-defend mo niya to any agency. Yun ang ginawa niya. Nagtago, di ibig sabihin, guilty siya. Base mismo sa kanyang, sa kanyang mga salita, sa kanyang pananaw, o sa kanyang isip, mga kababayan, guilty siya. You see? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.